sa isang sulok ngang probinsya, na tila kinalimutan ng panahon. Matatagpuan ang Baryo Maligaya, isang lugar kung saan ang hangin ay amoy lupa at ang katahimikan ay binabasak lamang ng huninang makuliglik at awit ng mga ibon. Dito, ang bawat araw ay payak, ang bawat gabi ay tahimik. Sa baryong ito nakatira si Maria, isang dalagang simple ang mapangarap, kasama ang kanyang Lola Elara, isang matandang babae na ang mata ay naglalaman ng makwento ng nakaraan at ang makamay ay sanay sa paghahalo ng mga halamang gamot. Ang kanilang maliit na bahay kubo ay puno ng pagmamahal at mga alamat na isinasalaysay ni Lola Elara tuwing takip silim. Ngunit isang araw, ang payapang agos ng buhay sa Maligaya ay biglang natigil. Isang makinang at itim na sasakyan ang pumasok sa kanilang bakubakong daan, nag-iwan ng alikabok at pagtataka sa mga residente. Mula rito ay bumaba si Don Ricardo Montechilo, isang lalaking nakasuot ng mamahaling damit na ang ngiti ay kasingkinang ng kanyang sapatos ngunit ang nga mata ay may dalang hindi may paliwanag na lamig. Siya, na dating isang simpleng bata mula sa baryo, ay nakbalik bilang isang makapangyarihang negosyante. Dala niya ang isang plano, isang pangakong pagbabago na tinawag niya Montechilo Estate, isang marangyang subdibisyon na itatayo mismo sa malawak na lupain nga abandonadong hacienda sa gilid ng baryo. Nagpatawag siya ng pulong at ipinangako ang kaunlaran, nga trabaho, at isang kinabukasang hindi pa nila naranasan. Marami sa mga kabataan ang nabiyani, ngunit sa hanay ngang makatanda, isang aninong ng takot ang gumuhit. Ang kanilang mamata ay napako sa direksyon ng lumang hacienda, isang lugar na iniiwasan ng lahat, lalo na pagsapit ng dilim. Mabulungan ang nagsimulang kumalat, masalitang matagal ng ibinaon sa limot, mababala tungkol sa isang sinaunang sumpa, at sa manilalang na hindi dapat ginigising mula sa kanilang mahimbing na pagkakatulok sa ilalim ng lupa. Ang pagdating ni Don Ricardo ay hindi lamang hudyat ng pagbabago, kundi isang paalala ng isang madilim na lihim na matagal ng binabantayan ng Baryo Maligaya. Kinabukasan, ang buong Baryo Maligaya ay naktipon sa plaza sa harap ng bulwagang pambarangay. Ang sikat ng araw ay matindi, at ang hangin ay tila hindi gumagalaw. Puno nga alikabok at pinahalong amoy ng pawis at pananabik. Sa gitnang lahat, nakatayo si Don Ricardo Montechilo sa isang pansamantalang entablado, sa tabi ngang isang malaking paskil na nagpapakita ngang isang larawan ng mga magagarang bahay, malinis na kalsada, at masayang pamilya. Nakangiti siya, ang kanyang puting-puting damit ay tila hindi nababahiran ng init, isang malinaw na kaibahan sa masimpleng kasuotan ng mataong baryo na nakatinggala sa kanya. Sa tabi ko, si Lola Elara ay tahimik, ngunit ang kanyang pagkakahawak sa aking braso ay mahigpit. Magandang umaga, nga kababayan ko sa Maligaya. Nagsimula si Don Ricardo, ang kanyang boses ay malakas at punong kumpiyansa. Pinalakas ngang isang mikropono na umalingaw sa buong plaza. Marahil, marami sa inyo ang hindi na ako natatandaan. Isa lamang akong simpleng bata rito nun, nangangarap habang naglalaro sa ilalim ng init ng araw. Umalis ako na walang dala kundi ang pangarap na iyon. At ngayon, nagbabalik ako hindi para magyabang, kundi para ibahagi sa inyo ang bunga ng aking pagsisikap. Itinuro niya ang malaking larawan sa likod niya. Ito ang Montechilo Estates. Isang bagong simula. Isang bagong pag-asa para sa ating lahat. Wala nang magbibilat sa bukit para sa kakarampot na kita. Makakaroon ng maayos na trabaho, tindahan, paralan at ospital. Hindi na natin kailangang maklakbay ng malayo para sa isang disenteng pamumuhay. Dadalhin ko ang progreso dito mismo sa ating pintuan. Isang ugong ng paksang-ayon ang narinig mula sa mga nakababatang residente. Ang kanilang mamata ay nagniningning sa pangako ng isang magandang kinabukasan. Ngunit sa gitna ng pagbubunyi, isang tinik ang pumailan lang. Hindi malakas ngunit sapat na upang marinig na lahat. Don Ricardo, sabi ni Mang Cardo, na dahan-dahang tumayo mula sa kanyang kinaupuan. Siya ay isang matandang magsasaka na ang balat ay kulubot na dahil sa araw, ngunit ang kanyang tindig ay matatag. Nagagalak kami sa iyong pagbabalik at sa iyong tagumpay. Ngunit ang lupang nais mong tayuan ng iyong nga pangarap
ay may sariling kwento. Ngumiti si Don Ricardo, isang ngiting hindi umabot sa kanyang nga mata. Mang Cardo, ikinagagalang ko po kayo, ngunit ang makwento ay para sa mabata. Ang kailangan natin ay konkretong pakunlat, hindi maalamat. Hindi ito alamat. Ricardo, git ni Mang Cardo. Ang kanyang boses ay may diin. May mga utang tayo sa lupang iyan. Mga utang na hindi mababayaran ng kahit anong halaga ng pera. Mayroong balanse na hindi dapat gambalain. Ang bawat hukay, ang bawat patak ng semento, ay isang paglapas tangan sa mga nagbabantay. Sa tabi niya, tumayo rin si Aling Nena. Isang babaeng kilala sa kanyang kabaitan, ngunit ngayon, ang kanyang muka ay puno ng takot. Ang kanyang nga kamay ay nanginginig habang nagsasalita. Pakiusap, Don Ricardo. Huwag po ninyo ituloy. Ang hacienda ay matagal ng tahimik. May dahilan kung bakit iniwasan iyan ng aming nga ninuno. May mga bagay na mas mabuting hayaan na lamang na natutulog. Huwag ninyong gisingin ang hindi dapat magising. Ang kanyang gasalita ay tila nakpabigat sa hangin. Ang ilang matatanda ay nagsimulang makbulungan at magyukong ulo, na tila sumasang-ayon sa babala. Nakita ko ang takot sa mukha ni Aling Nena. Hindi ito pakukunwari. Ito ay isang malalim na takot na nagugat mula sa isang bagay na toto para sa kanya. Isang bagay na mas nakakatakot kaysa sa pagkawalan ng lupang sakahan. Tumawa si Don Ricardo, isang tawang pilit at paimbabaw, mapamahiin. Makwento ng matatanda na nagiging hadlang sa ating pag-asenso. Iyan ba ang gusto nating ipamana sa ating mga anak? Takot o isang magandang kinabukasan? Ibinaling niya ang kanyang pansin sa mga kabataan. Kayo, hindi ba kayo napapagod sa hirap? Hindi ba ninyo nais na mabigyan ng magandang buhay ang inyong nga pamilya? Ito na ang pagkakataon! Ang sigawan ng paksang-ayon mula sa mga kabataan ay mas lumakas. Nanilunot ang mabulong ng pagkaalinlangan ng mamatatanda. Naktapos ang pulong na hati ang baryo. Si Don Ricardo ay umalis na may ngiting tagumpay sa kanyang ngalabi. Panatak na nakuha na niya ang suportang karamihan. Naiwan sina Mang Cardo at Aling Nena na may bakas ng pakatalo sa kanilang mamukha, ngunit ang kanilang nga mata ay nanatiling matatak sa kanilang paninindigan. Habang kami ni Lola Elara ay naglalakad pauwi, hindi maalis sa isip ko ang isura ni Aling Nena. Ang kanyang takot ay tila dumikit sa aking balat. Lola, tanong ko, ano po ba talaga ang meron sa hacienda? Bakit po gano'n na lang ang takot ni Aling Nena? Huminto si Lola Elara at tumingin sa akin. Ang kanyang mamata ay seryoso. Maria, may mga pinto na kapak na buksan ay hindi, na may sasara pa. Ang hacienda ay isa sa mga iyon. At natatakot ako na si Ricardo, sa kanyang pakohaw sa progreso, ay hawak na ang susi para buksan ito. Ang kanyang mga salita ay nag-iwan ng isang pangingilabot sa aking kaluban. Isang malamig na pangamba na nagsasabing ang katahimikan sa Baryo Maligaya ay malapit ng magwakas. Hindi nagtagal, ang masalita ni Don Ricardo ay naging bakal, semento, at ingay. Dumating ang malalaking truck na nakahatid ng mga materyales at ang dating tahimik na daan papunta sa hacienda ay naging abala. Sa kabila na maring pagtutol ni Mang Cardo, ang pangako ng sahod na mas malaki kaysa sa kanilang kinikita sa buong buwan ng pagsasaka ay naging napakatinding tukso para sa maraming kabataan sa baryo. Isa-isang lumapit ang mga amang tahanan, mga binatang nangangarap ngang mas magandang buhay at pumirma sa listahan ng mga manggagawa. Isang bagay ang kakaiba sa proyekto ni Don Ricardo, ang lahat ng mabibigat na gawain, lalo na ang pahuhukay, ay ginagawa pagsapit ng gabi. Ang katahimikan ng Baryo Malaya ay pinunit ng walang tigil na ugong nga makinarya, isang tunog na banyaga at nakakabahala. Para sa mga matatanda, ito ay tunog ng paglapastangan. Para kay Maria, ito ay isang tunog na nakdudulot ng panginginig sa kanyang kalamnan. Sa mga unang gabi, ang mga manggagawa ay masigla. Naktatawanan sila habang nakpapahinga, nakbibiruan tungkol sa mga multo na maaring naglalagi sa lumang hacienda. Ngunit habang lumalalim ang kanilang pahuhukay, unti-unting napalitan ng kaba ang kanilang sigla. Nagsimula silang makwento tungkol sa makakatuwang tunog mula sa kakahuyan, maaninong tila gumagalaw sa kanilang paningin, at isang pakiramdam na palagi silang pinagmamasdan ng mga matang hindi nakikita.
Isang umaga, ang kanilang natakot ay nakatoto. Hindi na ito kwentong barbero. Ito ay isang bangungot na gumising sa buong baryo. Si Dado, isa sa pinakamasipag na manggagawa, ay hindi umuwi. Ang kanyang asawa, na may luha sa mamata, ang unang nahanap. Sinundan siya ng iba pang manggagawa, pabalik sa construction site. At dun, sa gitna ng hinukay na lupa at mga nakakalat na kagamitan, natakpuan nila siya. Ang sigaw ngang asawa ni Dado ay isang punyal na tumusok sa pusong Baryo Malaya. Hindi lang siya patay. Ang kanyang katawan ay halos hindi na makilala. Pira-piraso. May mamalalaking kagat sa kanyang lig at braso, makagat na hindi gawang ordinaryong hayop. Ang kanyang dibdib ay bukas, na parabang may mabangis na nilalang na nakpista sa kanyang laman-loob. Ang balita ay kumalat na parang apoy. Ang takot ay naging isang makapal na kumot na bumalot sa buong pamayanan. Mabilis na dumating si Don Ricardo. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagkagulat at kalungkutan. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling kalmado, na parabang inaasahan na niya ito. Hinarap niya ang nakakagulong na tao. Isang malaking trahedya. Deklara niya, ang kanyang boses ay puno ng autoridad. Malamang ay isang grupong naligaw na aso o baboy ramo ang gumawa nito. Mapanganib talaga ang lugar na ito. Ito mismo ang dahilan kung bakit kailangan natin ang progreso. Kailangan nating magtayo nga pader, maglagay nga ilaw para itaboy ang nga panganib ng kagubatan. Agad siyang lumapit sa umiya na biyuda ni Dado. At sa harap ngang lahat, naabot ng isang makapal na sobrang pera. Para sa pakawalan ng iyong asawa, sabi niya sa malumanay na tono. At huwag kang mag-alala, dodoblehin ko ang seguridad. Maglalagay ako nga armadong gwardiya para protektahan ang ating mga manggagawa. Ang pera at ang mabilis na aksyon ni Don Ricardo ay pansamantalang nagpakalma sa sitwasyon. Ang biyuda, sa gitna ng kanyang pagluluksa, ay napatango na lamang. Ngunit para sa marami, lalo na sa mamatatanda, ang paliwanag ni Don Ricardo ay hungkak. Nang hapong iyon, habang si Maria ay bumibili ng suka sa maliit na tindahan ni Aling Nena, narinig niya ang nga tunay na bulungan. Hindi aso ang gumawa nun, sabi ngang isang matandang lalaki. Nakita ko ang katawan. Ang mabuto ay durok na parang pulbos. Walang asong makakagawa niyon. Aswang, bulong ang isa pang babae habang mabilis na gumagawa ng tandangang krus. Ginigising na natin sila. Sinabi na ni Mang Cardo. Ang salitang aswang ay tila may sariling buhay. Lumilipat mula sa isang bibig patungo sa isa pa. Nakahasik ng yelo sa puso ng bawat makarinig. Nang gabing iyon, maagang naksara ang nga tindahan. Ang nga bintana ay isinara ng mahigpit at ang ilan ay nagsimulang magbitin nga bawang. Ang dating payapang baryo ay nabalot na sa takot. Habang naglalakat pauwi si Maria sa papalubok na araw, ang bawat anino ng puno ay tila isang nag-abang na halimaw. Napadaan siya sa kubo ni Mang Cardo. Nakaupo ito sa labas kasama ang isa pang matandang magsasaka. Ang kanilang nga mukha ay nakukulapulan ng pag-alala. Nagtago si Maria sa likod ng isang malaking puno ng akasya. Hindi sigurado kung bakit, ngunit kailangan niyang marinig ang kanilang pinag-usapan. Ito na ang simula, Teban, sabi ni Mang Cardo. Ang kanyang boses ay pagod. Binuksan nila ang lupa. Nagalit nila ang anak babantay. Sinabi ko na sa kanila, ngunit mas pinakinggan nila ang kumikinang na pilak. Bumuntong hininga ang matandang si Teban. Sayang at wala na si Hilario. Alam niya ang gagawin sa mga ganito. Alam niya kung paano sila kausapin, kung paano sila labanan. Sa pakarinig ng pangalan ng kanyang ama, naniga si Maria. Hilario. Oh, si Hilario! Malungkot na sabi ni Mang Cardo na nakatingin sa malayo. Sa direksyon ng hacienda, hindi lang siya basta albularyo na nanggagamot ng laknat at ubo. Mayroon siyang lakas at kaalaman para harapin ang nga bagay na hindi mula sa ating mundo. Kung nandito lang sana siya ngayon, hindi hahantong sa ganito ang lahat. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Maria na parang kidlat. Ang kanyang ama, na naalala niya bilang isang tahimik at mabait na tao, ay higit pa pala sa kanyang inaakala. Isang tagapagtanggol laban sa mga bagay na hindi mula sa ating mundo.
Tumayo si Maria mula sa kanyang pinagtataguan. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Ang takot na nararamdaman niya para sa baryo ay nahaluan ngayon ng isang bagong damdamin. Isang nag-aalap na pagnanais na malaman ang buong katotohanan tungkol sa kanyang ama at sa madilim na lihim na itinatago ngang Hacienda de Sombra. Ang mga salita ni Mang Cardo ay umalingaw sa isipan ni Maria hanggang sa kanyang pag-uwi. Ang imaheng ang kanyang ama, isang Hilario na hindi niya kilala, isang mandirik malaban sa dilim, ay hindi siya pinatulok. Nang gabing iyon, sa liwanag ng isang maliit na gasera na nagbibigay buhay sa mga anino salop ng kanilang kubo, hinarap niya ang kanyang lola. Ang hangin ay mabigat, puno ngang na hindi nasasabing tanong. Lola? Nagsimula si Maria. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit desidido. Narinig ko po si Mang Cardo kanina. Narinig ko ang sinabi niya tungkol kay Itay. Sino po ba talaga siya? Nakangat ng tingin si Lola Elara mula sa kanyang pag-ayos ng dahon ng bayabas. Ang kanyang muha ay kalmado. Ngunit ang kanyang mga mata ay naglalaman ng isang kalungkutan na kasing lalim ng isang balon. Ang iyong ama ay isang mabuting tao, apo. Isang albularyo na tumutulong sa kapwa. Higit pa po run, Lola, gi ni Maria. Sinabi niya na may lakas si Itay na harapin ang mabagay na hindi mula sa ating mundo. Ano po ang ibig sabihin nun? May kinalaman po ba ito sa hacienda? Sa nangyari kay Dado? Isang malalim na buntong hininga ang kumawala kay Lola Elara. Ibinaba niya ang mga dahon at tinitigan si Maria. Alam niyang dumating na ang oras na matagal na niyang kinatatakutan. May mga bagay na mas mabuting manatiling nakabaon sa nakaraan, Maria. Para sa iyong kaligtasan. Pero Lola, wala na pong kaligtasan. Sumbat ni Maria. Ang kanyang boses ay tumaas dala ng pinahalong takot at pagkadismaya. May namatay na. Ang ingay mula sa hacienda tuwing gabi, ang takot sa mga matang lahat. Hindi na ito nakaraan, Lola. Ito na ang ngayon. Kailangan kong malaman. Nakita ni Lola Elara ang determinasyon sa mga mata ng kanyang apo, ang parehong determinasyon na minsan niyang nakita sa mga mata ni Hilario. Dahan-dahan siyang tumango. Umupo ka. Apo, mahinahon niyang sabi. At pakinggan mo ang isang kwento na hindi para sa mga bata. At sa malamig na katahimikan ng gabi, isinalaysay ni Lola Elara ang lahat. Ikinuwento niya ang tungkol sa isang panahon bago pa man ipanganak si Maria, kung kailan ang lupaing iyon ay hindi pa abandonado, kundi pinamumunuan ng isang nilalang na hindi kapani-paniwalang maganda ngunit may pusong gawa sa kadiliman. Tinawag nila siyang ang Reyna ng Dilim, isang sinaunang at makapangyarihang aswang na naghahangat na gawing kanyang kaharian ang buong rehiyon. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang gabi ay naging isang panahon ng lagim. Ang matao ay nawawala at ang maalagang hayop ay natatakpuang tuyo at walang dugo. Ang takot ay isang lason na unti-unting pumapatay sa pag-asang baryo. Marami ang lumaban, ngunit lahat sila ay nabigo. At doon pumasok ang kanyang ama, si Hilario. Ang iyong ama ay hindi lang isang albularyo, Maria, sabi ni Lola Elara, ang kanyang boses ay isang bulong. Siya ang huli, sa isang mahabang linya ng taga-bantay. Ang kanilang dugo ay may dalang sinaunang kaalaman at lakas para labanan. Ang makasama ang tulad niya. Ikinuwento niya kung paano pinaaralan ni Hilario ang malumang kasulatan, kung paano niya tinipon ang manatitirang matatapang na tao sa baryo, at kung paano niya hinarap ang Reyna. Ang kanilang labanan ay tumagal ng maraming araw at gabi. Sa huli, alam ni Hilario na hindi niya kayang tuluyang patayin ang Reyna dahil ang lakas nito ay nakakabit sa mismong lupa. Kaya ginawa niya ang tanging paraan. Nagsagawa siyang isang ritual na napakadelikado, pagpapatuloy ni Lola Elara, habang may luhang namumuo sa kanyang mata. Isang orasyon ng pagkakulong. Isinara niya ang espiritong Reyna sa kailaliman ng lupa, sa puso mismo ng hacienda. Ngunit ang kandado na kanyang ginamit ay ang sarili niyang buhay. Ang lakas na kinailangan para sa ritual ay unti-unting umubos sa kanya. Iyon ang dahilan ng kanyang sakit na hindi may paliwanag ng sinumang doktor. Iyon ang tunay na dahilan ng kanyang pagkamatay. Pagkatapos ng kanyang pagsasalaysay, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa kanila. Si Maria ay hindi makapagsalita. Sinusubukang tanggapin ang bigat ng katotohanan. Ang kanyang ama ay isang bayani. Isang sakripisyo, tumayo si Lola Elara.
Oras na, apo. Oras na para tanggapin mo ang iyong pamana. Dinala niya si Maria sa isang maliit na silid sa likod ng kanilang kusina. Mula sa ilalim ngang isang tumpok nga lumang banik, hinila niya palabas ang isang baul na gawa sa maitim at mabigat na kahoy. Ang alikabok na bumalot, dito ay tila kasing tanda ng kwentong narinig ni Maria. Bago siya pumanaw, sabi ni Lola Elara, "Inihabilin niya ito sa akin. Sinabi niyang huwag bubuksan hanggat hindi ka pahanda o hanggat hindi nakbabalik ang dilim." Sa tingin ko, ang parehong iyon ay nangyayari na ngayon. Nanginginig ang makamay ni Maria habang inaangat ang mabigat na takip ng baul. Ang amoy ng lumang kahoy, pinatuyong nga halaman, at ozon ay sumalubong sa kanya. Saluk, maingat na nakabalot sa mga tela ay ang magagamit ng kanyang ama. Una niya nakita magabikis ng makakaibang halaman, mabuting langis at mga anting-anting na gawa sa buto at bato. Pagkatapos, ang kanyang madaliri ay dumapo sa isang bagay na malamig at matigas. Inangat niya ito. Isang balisong, ngunit hindi ordinaryo. Ang puluhan nito ay gawa sa halos itim na kahoy na kamagong. At ang bakal ay may kulay na mas madilim kaysa sa karaniwan, na may manakaukit na simbolo na hindi niya maintindihan. Nang hawakan niya ito, naramdaman niya ang isang bahagyang init na gumapang sa kanyang braso, isang enerhiyang tila natutulog. Sa ilalim nito, may isa pang bagay na lubos na kakaiba. Isang lumang cassette recorder. Ang iyong ama ay naniniwala sa paggamit ng luma at bago. Paliwanag ni Lola Elara. Ang orasyon na ginamit niya para ikulong ang reyna ay napakadelikado. Ang simpleng pakbikas nito ng mali ay maring makdulot ng kapahamakan. Kaya't bago niya gawin ang huling ritual, inirecord niya ito. Ang tunok na iyan, Maria, ay ang pinakamalakas na armas natin. Natapos ang gabi na si Maria ay nakaupo sa sahig, hawak ang balisong ng kanyang ama sa isang kamay at ang recorder sa kabila. Ang bigat ng mga ito ay higit pa sa kanilang pisikal na anyo. Ito ang bigat ng isang tungkulin, isang pamanan ng dugo at sakripisyo. Sa dikalayuan, ang ingay nga makina mula sa Hacienda de Sombra ay patuloy na umugong, isang paalala na ang kasamaang ikinulong ng kanyang ama ay unti-unti nang kumakawala, at siya na ngayon ang bagong tagabantay. Lumipas ang ilang araw pagkatapos ng pagkamatay ni Dado, at ang Baryo Maligaya ay hindi na kailanman naging tulad ng dati. Ang dating masayang kwentuhan sa matindahan ay napalitan ng mapabulong na usapan at nag-alalang tinginan. Pagsapit ng takip silim, ang baryo ay nagiging isang bayan ng mamulto. Ang mapinto at bintana ay maagang isinasara. At ang tanging maririnig sa labas ay ang sariling kalabo ng dibdib ng bawat isa. At ang walang tigil, kinasusuklamang ingay ng mamakina mula sa hacienda, ang takot ay isang laknat na kumalat sa lahat at walang anumang gamot na makakapagapagaling dito. Sa kabila nito, ang trabaho sa Montecillo Estates ay nagpatuloy. Sa utos ni Don Ricardo, mas humigpit ang seguridad. 2 gwardiya na may bitbit na mga shotgun ang nakbabantay sa pasukan ng site tuwing gabi. Ngunit para sa mga manggagawa, ang mga baril ay walang silbi laban sa isang kaaway na hindi nila nakikita. Ang kanilang sigla ay tuluyan ng naglaho. Napalitan ng isang maputlang determinasyon na tapusin ang trabaho para lamang kumita. Sa jeep na nila, si Marco ang pinakapinuno ni Iwaga. Naging mas tahimik siya kaysa dati. Ang kanyang mamata ay madalas na nakatitik sa kawalan, na para bang may pinakikingan siyang tunok na siya lang ang nakakarinig. Napansin ng kanyang makasamahan ang makakatuwang pagbabago sa kanya. May mga pagkakataon na nagbubuhat. Siya nga sako nga samanto na tila wala itong bigat. At may mga pagkakataon naman na bigla na lang siyang himatayin sa pagod. Isang gabi, habang nagpapahinga, narinig nila siyang nagsasalita mag-isa sa isang sulok, bumubulong ng masalitang hindi nila maintindihan. Nang tanungin nila siya, tiningnan lang sila ni Marco na may blankong ekspresyon, na parang hindi niya alam ang kanilang sinasabi. Isang linggo pagkatapos ng libing ni Dado, ang bangungot ay muling dumalaw. Si Lito, isang binatang mayabang na laging nagsasabing walang kinatatakutan at laging nagpapalakas kay Don Ricardo, ang naging pangalawang biktima. Tulad ni Dado, ang kanyang katawan ay natakbuang halos wasak na. Ang pinakaiba lang, ang kanyang mamata ay dilat na dilat, nalilisik sa isang takot na hindi na mabubura kailanman. Sa pagkakataong ito,
Hindi na nakabala si Don Ricardo na gumamit ng dahilan tungkol sa mga ligaw na hayop. Humarap siya sa mga tao. Ang kanyang muka ay isang maskara ngalit at pakadismaya. Hindi tayo magpapatinag sa anumang panganib, sigaw niya. Ipagpapatuloy natin ang proyekto. Dinobel ko na ang magwardiya. Ang sinumang tataka sa trabaho ay ituturing na isang duwag at hindi na makatanggap ng kahit isang sentimo mula sa akin. Ang kanyang nga salita ay hindi na nagbigay ng inspirasyon, kundi ngang mas malalim na takot. Malinaw na may isang bagay sa hasyenda na pumapatay at si Don Ricardo sa halip na itigil ito ay mas lalo pa silang itinutulak patungo sa kapahamakan. Ang insidenteng iyon ang nagtulak kay Maria na maging mas mapagmatiyag. Ang kwentong kanyang ama at ang nagamit sa alop ng baul ay hindi na lamang isang lihim ng pamilya. Ito na ay isang posibleng kasagutan. Gabi-gabi, hawak niya ang malamig na puluhan ng balisong. Sinusubukang damhin ang lakas na sinasabi ni Lola Elara. Ngunit ang tanging nararamdaman niya ay ang sarili niyang takot. Isang hapon, habang papalubok na ang araw, at ang langit ay nagiging kulay kahel at lila. Si Maria ay inutusan ng kanyang lola na bumili ng kandila. Habang papalapit siya sa tindahan ni Aling Nena, napansin niya ang babae na nagmamadaling isara ang kanyang nga paninda. Ang magkamay ni Aling Nena ay nanginginig at bawat kaluskos mula sa paligid ay nakpapatigil sa kanya. Ang kanyang takot ay halos nahahawakan. At doon, sa kabilang kalsada, sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga, nakita ni Maria si Marco. Nakatayo lang siya ron, hindi gumagalaw, na parang isang estatwa. Ang kanyang mamata ay nakapako kay Aling Nena. May kakaiba sa kanyang tindig, isang paninigas na hindi natural. Nang matapos ni Aling Nena na isara ang tindahan at magsimulang maglakat pauwi, nagsimula ring maglakat si Marco. Sinusundan niya ito. Ang kanyang mahagbang ay mabagal, sinusukat, at walang tunok. Hindi siya nagtatago. Ang kanyang presensya ay isang tahimik na banta. Nanigas si Maria sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Nagtago siya sa likod ng isang pader. Ang kanyang mamata ay hindi maalis sa tanawin sa harap niya. Nakita niya ang mukha ni Marco habang dumadaan ito sa isang sina ng papalubok na araw. Ang kanyang mamata ay walang emosyon, walang buhay. Ito ay hindi si Marco, ang tahimik na binata na kanyang nakilala. Ito ay isang estranghero na may suot na pamilyar na mukha. Habang lumiliko si Aling Nena sa isang mas makitit na eskinita, sumunod si Marco. Ang distansya sa pagitan nila ay unti-unting umiikli. Gustong sumigaw ni Maria. Gustong tumakbo para tulungan si Aling Nena. Ngunit ang kanyang mapa ay tila nakabaon sa lupa, pinaparalisa ng takot. Bawat hagbang ni Marco ay nagpapakabel sa kanyang dibdib. Naramdaman ni Aling Nena na may sumusunod sa kanya. Bigla siyang lumingon. At ang kanyang mukha ay nabalot ng purong lagim nang makita niya si Marco na ilang hakbang na lang ang layo. Isang matinis na sigaw ang kumawala sa kanyang lalamunan. Mabilis siyang tumakbo patungo sa kanyang bahay. Nadadapa sa kanyang sariling nga paa. Narinig ni Maria ang malakas na kalabok ng paksara ng pinto at ang tunog ng paklo nito. Sa gitna ngang eskinita, huminto si Marco. Tumayo lang siya ron ng ilang sandali. Ang kanyang ulo ay bahagyang nakatagilit, na parabang nakikinig sa isang bagay. Pagkatapos, sa paraang kasing kakaiba ngang kanyang pagsunot, tumalikot siya at naglakat palayo na parang walang nangyari. Nawawala sa papalalim na dilim, tumakbo si Maria Pawi. Dala ang kandilang hindi niya nabili. Ang kanyang pahinga ay putol-putol. Ang nakita niya ay mas nakakatakot pa kaysa sa kwento ng dalawang namatay. Ang kasamaan sa hacienda ay hindi na lamang isang halimaw na nag-abang sa dilim. Ito ay naglalakat na sa kanilang ngalansangan. Nagtatago sa likod ng matangang isang kaibigan. Ang hinala niya kay Marco ay naging isang nakakatakot na kasiguraduhan. Siya ay konektado sa dilim, ngunit hindi alam ni Maria kung siya ba ay isang kontrabida o isa ring biktima. Ang masumunod na araw ay naging isang pagsubok para kay Maria. Ang imahe ni Marco na sumusunod kay Aling Nena sa dilim ay isang tinik na nakabara sa kanyang lalamunan. Bawat anino ay nagiging si Marco. Bawat kaluskos sa labas ng kanilang bahay ay nagpapatibok na mabilis sa kanyang puso. Sinimulan niyang iwasan ito. Kapag nakikita niya itong papalapit mula sa malayo, mabilis siyang lumiliko sa ibang daan. Kapag nakakasalubong sila sa palengke,
Yumuyuko siya at nakukunwaring may hinahanap. Ngunit alam niyang hindi, niya ito maiwasan magpakailanman. Isang hapon, habang siya ay nag-igip ng tubig mula sa lumang poso sa likod ng kapilya, narinig niya ang kanyang pangalan. Maria, ang boses ay mahina, ngunit malinaw. Naramdaman niya ang pakakit ng yelo sa kanyang likuran. Dahan-dahan siyang lumingon at nandun nga si Marco, nakatayo mga 20 hakbang ang layo. Hindi siya mukhang nananakot. Sa katunayan, ang kanyang mukha ay puno nga pagod at pag-alala, ngunit hindi nito nabawasan ang takot ni Maria. Mabilis niyang binitiwan ang timba at dumampot ng isang malaking bato sa lupa. "Huwag kang lalapit sa akin," sigaw niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Tumayo ka." Itinas ni Marco ang kanyang kamay. Isang senyas ng pagsuko. "Maria, pakiusap, hindi ako mananakit. Kailangan lang nating mag-usap." "Mag-usap?" Halos pasigaw na sagot ni Maria. "Anong pag-usapan natin? Kung paano mo tinakot si Aling Nena? Nakita kita noong gabing iyon, Marco. Nakita ko ang nga mata mo. Hindi ikaw iyon." Isang anino ng matinding pakalito ang dumaan sa muka ni Marco. Kumunot ang kanyang no at umiling siya. Anong sinasabi mo?" "Si Aling Nena. Para akong maalala." "Maniwala ka sa akin, Maria." Ang kanyang pagkataranta ay mukhang totoo, na lalong napagulo sa isipan ni Maria. "Sinungaling. Akusa niya." Kahit na ang isang bahagi, niya ay nagsimulang magduda. "Wala kang maalala?" tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay halos isang pakiusap. "Iyon na nga ang problema, Maria. May mga oras na nawawala sa isip ko. May mga umaga na nagigising ako na mas pagod pa kaysa nung natulog ako, na may mga galos at putik sa aking mapaa na hindi ko alam kung saan nanggaling. Natatakot ako. Mayroong mali sa akin." Habang siya ay nagsasalita, tinitigan siya ng maigi ni Maria. Ang Marco na nasa harap niya ngayon ay hindi ang walang emosyon na manika na nakita niya sa eskinita. Ito ay isang binatang puno kakot, na tila biktima rin. Ngunit bago pa man makapagsalita si Maria, isang kakaibang pagbabago ang nangyari. Ang mamata ni Marco ay tila nawala ng pokus ng isang saglit, ang kanyang tindig ay tumuwid at ang kanyang boses, nang muli siyang magsalita, ay may kakaibang bigat at lalim. Ang anino ay humahaba kapag ang ilaw ay humihina. Sabi niya, ang nga salita ay tila hindi nanggagaling sa kanya. At sa lupaing ito, ang ilaw ay malapit ng mamatay. Naghahanap ito ng sisidlan, isang katawang masasakyan. "Mag-ingat ka kay Don Ricardo. Hindi ginto ang lahat ng kanyang ipinapangako, kundi kalawang at dugo." Pagkatapos nga masalitang iyon, bigla siyang napakurap, na parabang nagising mula sa isang panaginip. Hinawakan niya ang kanyang ulo at yumiling-iling. Tumingin siya sa takot na nakaguhit sa mukha ni Maria at ang sarili niyang mukha ay nabalot din ng pangamba. May nasabi ba akong kakaiba?" tanong niya. Ang kanyang boses ay bumalik na sa normal. "Bakit ganyan ka makatingin?" Hindi na napigilan ni Maria ang kanyang panginginig. Ang nakita niya ay nagpatunay sa kanyang hinala. "May kung anong nasa loob mo," bulong niya. Alam ni Marco na wala ng saysay ang pagtatago. Isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Ang bigat ng isang lihim na matagal ng kinikimkim. "Hindi ako ang kalaban mo, Maria," sabi niya. Ang kanyang nga mata ay nagmamakaawa. "Pakinggan mo ako. Ang pamilya ko, matagal na silang nga tagabantay sa lugar na ito. Tagapagtanggol laban sa kung anuman ang nasa ilalim ng lupang iyon sa hacienda." Ikinuwento niya ang tungkol sa kanilang lahi. Isang tungkulin na ipinapasa sa bawat henerasyon. Hindi niya alam ang lahat ng detalye, tanging mapira-pirasong kwento mula sa kanyang lolo. "Dahil sa dugo ko," pagpapatuloy niya, "mas nararamdaman ko ang kanyang pagising. Ang paghuhukay nila para itong pagpukpok sa pintong kanyang kulungan. At ang kanyang espiritu, naghahanap itong madadapuan. Sinusubukan niya akong gamitin, Maria. Ginagawa niya akong isang puppet." "Bakita ako? Bakit sa akin mo ito sinasabi?" tanong ni Maria. Tinitigan siya ni Marco at sa unang pagkakataon, nakita ni Maria ang isang kislap ng pakilala sa kanyang mamata.
Isang pakilala na higit pa sa pagiging makababayan. Dahil may nararamdaman ako sa iyo, sagot niya. Isang lakas na katulad ng sa akin. Ngunit mas luma, mas dalisay. Katulad ng lakas ng ama mo. Nanlaki ang mamata ni Maria. Paano niya nalaman? Alam kong hindi ka maniniwala sa lahat ng ito ngayon. Sabi ni Marco, masyadong maraming tanong. Ngunit kailangan mo akong pakatiwalaan. Makita tayo bukas. Sa paksikat ng araw, sa may lumang punong balete, sa tabi ng ilog, ligtas doon. Sasabihin ko sa iyo ang lahat ng alam ko. Magdala kang anumang pamana sa iyo ng iyong ama. Pakiramdam ko, kakailanganin natin iyon. Hindi na siya naghintay ng sagot. Mabilis siyang tumalikod at naglakad palayo. Iniwan si Maria na nakatayo sa tabi ng poso. Ang kanyang isipan ay isang ipo-ipo ng takot, pagkalito, at isang maliit, mapanganib na usbong ng pag-asa. Ang binatang kinatatakutan niya ay maaring siya rin palang tanging kakampi. Ang pagpili ay nasa kanya na ngayon. Ang manatili sa takot at maghintay ng papahamakan? O ang humakbang patungo sa dilim kasama ang isang estranghero? May hawa ang susi sa nakaraan ng kanyang ama at sa kaligtasan ng kanilang baryo. Ang desisyon ni Maria na makipagkita kay Marco ay nagbigay sa kanya ng panibagong uri ng kaba. Ngunit ito rin ay nagasi ng isang maliit na buti ng tapang sa kanyang puso bago pa man sumikat ang araw. Habang ang baryo ay mahimbing pang natutulog, ang balita ay mabilis na kumalat. Sina Mang Cardo at Aling Nena ay mag-aklas. Magtutungo sila sa bulwagang pambarangay upang pilitin ang kapitan na pakinggan ang kanilang hinaing. Ito na ang kanilang huling baraha. Naramdaman ni Maria na kailangan niyang sumama. Ito ay hindi na lamang tungkol sa kanya o sa lihim ng kanyang ama. Ito ay tungkol na sa buong Baryo Maligaya. Isang maliit ngunit desididong grupo ang nagtipon sa harap ng kapilya. Karamihan ay mamatatanda. Ang kanilang mamukha ay gusot sa pag-alala ngunit ang kanilang mamata ay nagliliyap sa determinasyon. Walang dalang itak o anumang armas. Tanging ang bigat ng kanilang may salita at ang katwiran ng kanilang ipinaglalaban. Si Maria at si Lola Elara ay tahimik na sumama sa matsa. Ang bawat hakbang patungo sa bulwagan ay tila isang hakbang patungo sa isang hindi tiyak na kapalaran. Pagdating nila, naroon na si Don Ricardo at ang kapitan, komportableng nakaupo sa loob, na parabang hinihintay na nila ang kanilang pagdating. Ang kapitan, na dapat sanay tagapagtanggol ng kanyang nasasakupan, ay nakayuko at tila hindi makatingin ng diretso sa mataong kanyang pinaglilingkuran. Si Don Ricardo naman ay may isang mapanuyang ngiti sa kanyang malabi. Mang Cardo, ano itong komosyon sa aking umaga? Tanong ni Don Ricardo. Nanauna pang magsalita kaysa sa kapitan. Mayroon ba kayong hindi pakakaunawaan? Tumayo ng tuwid si Mang Cardo. Ang kanyang boses ay matatak sa kabilang kanyang edad. Kapitan, sabi niya. Diretsong nakatingin sa pinunong barangay. Hindi si Don Ricardo ang aming sadya, kundi ikaw. Dalawa na ang namamatay sa aming nga kasama. Ang aming nga gabi ay puno ng takot. Ang proyektong ito ay nagdadala ng kamatayan sa ating baryo. Bilang aming pinuno, responsibilidad mong protektahan kami. Itigil mo na ang pahuhukay na ito. Nag-iwas ang tingin ang kapitan at umubo ng pilit. Cardo, naiintindihan ko ang inyong takot. Pero, legal ang lahat ng papeles ni Don Ricardo. Dumaan ito sa tamang proseso. Wala tayong magagawa. Walang magagawa. Sumigaw si Aling Nena. Ang kanyang boses ay basak sa galit at pihati. Paano mo nasasabi iyan, Kapitan? Nakikita mo ba ang takot sa aming nga mata? Naririnig mo ba ang paiya ang biyuda ni Lito? Ang batas ba ay mas mahalaga kaysa sa buhay ng iyong nga kababayan? Sa pagkakataong iyon, tumayo si Don Ricardo. Dala ang isang itim na portfolio. Dahan-ahan siyang lumapit. Ang kanyang bawat kilos ay punong kayabangan. Binuksan niya ang portfolio at naglabas ng isang makapal na salansan ng mga dokumento. Salamat sa iyong paglilinaw. Kapitan, sabi niya, bago ibaling ang tingin sa mga nakpo-protesta. Lagi kong sinisiguro na ang lahat ng aking ginagawa ay naayon sa batas. Inilapak niya ang nga dokumento sa mesa ng may malakas na kalabok. Naintindihan ko ang inyong pagmamahal sa baryong ito. Ang inyong nga pamilya ay matagal nang naninirahan dito. Ngunit may isang bagay kayong hindi naintindihan. Tinitigan niya sila isa-isa.
Natila ninanamnam ang sandaling iyon. Ang tanong ay hindi kung may karapatan akong magtayo sa lupain ng hacienda. Ang tanong ay, kanino ba talaga ang lupang kinatatayuan ninyo ngayon? Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa bulwagan. Ipinakita ni Don Ricardo ang isang dokumento. Ito ay isang titulong lupa. Ang lupang kinatitirikan ng bahay mo, Mang Cardo. Naglabas siya ng isa pa. At ito naman, Aling Nena, ay sa iyo. At ito, at ito, at ito pa. Isa-isa niyang ipinakita nga titulo. Ang mapangalan ng kanilang malolo at lola ay nakasulat doon. Ngunit sa ibaba, may mapirma ng paglilipat ng pakmamayari. Sa loob ng maraming taon. Paliwanag ni Don Ricardo. Ang kanyang boses ay malamig at walang awa. Habang kayo ay abala sa pagsasaka, ako ay abala sa pagnenegosyo. Marami sa inyong nga pamilya ang nakautang sa mga bangko. Isinasangla ang inyong nga titulo. At isa-isa, binili ko ang nga utang na iyon. Binili ko ang matitulo. Ang buong baryo Maligaya, mula sa hacienda hanggang sa huling dulo ng ilog, ay legal na nasa aking pangalan. Kayo ay nakatira sa aking pag-ari. Ang nga salitang iyon ay parang isang palako na humati sa pag-asang mataga-baryo. Ang kanilang mamuka ay nabalot ng pagkagulat at kawalang ng pag-asa. Ang kanilang ipinaglalaban ay biglang nawala ng saysay. Sila ay madayuhan na sa sarili nilang tahanan. Kaya heto ang aking alok. Pagpapatuloy ni Don Ricardo, ang kanyang ngiti ay nakbalik na mas malupit kaysa dati. Ang sinumang susuporta sa aking proyekto ay maring manatili. Ngunit ang sinumang patuloy na magiging hadlang, ang sinumang tututo sa aking ng plano, ay malayang umalis. Bibigyan ko kayo ang 1 linggo para lisanin ang aking pamamahala. Ang desperasyon ay naging nahikbi. Si Mang Cardo ay napaupo. Ang kanyang balikat ay bumaksak sa pagkatalo. Si Aling Nena ay napahagulgol. Ang laban ay tapos na bago pa man ito magsimula. Ngunit sa gitna ng katahimikan ng pagkatalo, isang boses ang narinig. Nanginginig ngunit malinaw. Hindi. Lahat ay napalingon kay Maria. Dahan-dahan siyang humakbang pasulong. Ang kanyang takot ay nakikipaglaban sa isang apoy na biglang nakalap sa loob niya. Wala na ba kayong puso, Don Ricardo? Tanong niya. Nakatingin ang diretso sa mamatang ang milyonaryo. Para na lang ba talaga ang mahalaga sa inyo? Ang mataong ito, dito sila ipinanganak at dito sila lumaki. Ang bawat puno, ang bawat bato, ay bahaging ang kanilang buhay. Ngumisi si Don Ricardo. Tapangang isang bata. Ngunit ang sentimento ay hindi makakapagpakain ng pamilya. Maaring hindi. Sagot ni Maria. Ngunit ito ang nakbibigay sa ating ng dahilan para mabuhay. Huminga siya ng malalim. At tinawag ang isang pangalan na nagpabago sa lahat. Ang tatay ko, si Hilario, minahal niya ang baryong ito. Ibinigay niya ang lahat para protektahan ito mula sa makasamaang hindi ninyo maintindihan. At hindi ako papayak na ang sakripisyo niya ay mabalewala lang dahil sa kasakiman ng isang taong tulad mo. Sa pagbanggit ng pangalang Hilario, ang ngisi sa mukha ni Don Ricardo ay biglang naglaho. Isang madilim na anino ang dumaan sa kanyang nga mata. Isang halong gulat, galit at marahil. Isang kislap ng takot. Tinitigan niya si Maria, hindi na bilang isang simpleng dalaga, kundi bilang isang bagay na iba, isang banta na hindi niya inaasahan. Hindi siya sumagot, sa halip, mabilis siyang tumalikot. Tapos na ang usapan, sabi niya sa kapitan. Ang kanyang boses ay biglang naging matigas at malamig. Mabilis silang umalis. Iniwan ang nga taga-baryo sa kanilang pakagapi. Ngunit habang nakatayo si Maria sa gitna ng bulwagan, alam niyang may nakbago. Maring natalo sila sa laban para sa kanilang malupa. Ngunit sa pagbanggit niya sa pangalan ng kanyang ama, nasimulan niya ang isang bagong digmaan. At sa pagkakataong ito, alam niyang nakaturo na sa kanya ang lahat ng galit ng tunay na halimaw sa baryo Maligaya. Ang gabi pagkatapos ang paghaharap sa bulwagan ay isa sa mga pinakamahaba sa buhay ni Maria. Ang banta ni Don Ricardo ay isang malamig na bakal na nakatutok sa leeg ng buong baryo. Ngunit sa gitnang kawalan ng paasa, ang paanyaya ni Marco ay isang maliit na kandilang naalap sa dilim. Nakpasis siya. Pagtitiwalaan niya ito. Bago pa man magbukang liwewe habang ang mundo ay nababalot pa sa kulay abong liwanag, ginising niya si Lola Elara at ipinaliwanag ang lahat. Sa halip na magalit, isang malalim na pag-unawa ang lumitaw sa mga mata ng matanda. Kung gayon,
Sabi ni Lola Elara, kailangan nating maging tatlo. Ang kalaman ng nakaraan, ang lakas ng kasalukuyan, at ang pag-asa para sa hinaharap. Dala ang baon ng kanyang ama, naglakad ang maglola sa tahimik na landas patungo sa ilog. Ang kanilang destinasyon ay isang matandang punong balete, na ang nga ugat ay tilam nga, ahas na gumagapang mula sa ibang mundo. Ang lugar ay may dalang hiwaga at kinatatakutan ng marami, ngunit ayon kay Lola Elara, ito ay isang lugar ng balanse, isang lugar kung saan ang mundo ng maespiritu at ng matao ay nagtatakbo. Naabutan nila si Marco na naghihintay na roon. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabalisa, ngunit nang makita niya si Lola Elara kasama ni Maria, isang bahit ng ginhawa ang lumitaw sa kanyang nga mata. Salamat sa pagdating, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina. Lola Elara, mabuti po at kasama kayo? Hindi maaring iwanan ang aking apo sa isang laban na hindi pa niya lubos na naintindihan. Sagot ng matanda. Magsalita ka. Iho, ano ang iyong nalalaman? Sa ilalim ng managalakihang sanga ng balete, ibinahagi ni Marco ang lahat. Ikinuwento niya ang mapira-pirasong alamat na naipasa sa kanilang pamilya tungkol sa isang masamang nilalang na nakakulong sa ilalim ng lupa at ang tungkuling ng kanilang angkan bilang matagabantay. Hindi lang basta pahuhukay ang ginagawa nila, paliwanag ni Marco. May sinusunod silang pattern. May mga partikular na lugar na kanilang binubungkal ng mas malalim. Sabing lolo ko noon, may mga selyo raw na pumipigil sa paglabas ni Reyna. At sa bawat malalim na hukay ni Don Ricardo, pakiramdam ko ay isang kadena ang napuputol. Ikinuwento niya ang nararamdaman niya sa tuwing nasa site siya. Isang malamig na presensya na bumubulong sa kanyang isipan, sinusubukang kontrolin ang kanyang nakilos. May mga gabi na hindi ko nahawak ang sarili ko na para akong isang manika na may ibang gumagalaw. At ang enerhiyang iyon, ang kasamaang iyon, lahat ay nakmumula kay Don Ricardo. Hindi lang siya negosyante. Isa siyang saserdote. Isang alagad ng Reyna. Pagkatapos magsalita ni Marco, dumating ang pagkakataon ni Mariel. Dahan-dahan niyang binuksan ang baul. Inilabas niya ang balisong at ang recorder. Ang aking ama, nagsimula si Mariel, si Hilario. Siya ang nagsagawang ritual. Siya ang nakulong sa Reyna. Nanlaki ang mamata ni Marco. Ang kanyang tingin ay napako sa balisong na hawa ni Maria. Maari ko bang makita? Tanong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagkamangha. Ibinigay ito ni Maria sa kanya. Maingat itong hinawakan ni Marco. Ang kanyang madaliri ay sinusundan ang makakaibang ukit sa puluhan. Ito nga bulong niya. Katulad ng nasaguhit. Naglabas siya mula sa kanyang bulsangang isang luma at tiklop-tiklop na papel. Ibinuklat niya ito. Isa itong kopyang isang guhit mula sa isang lumang talaarawan. Ipinakita nito ang isang mandirigma na may hawak na balisong. Nakikipaglaban sa isang malaking anino na may mga nagliliyap na mata. Ang balisong sa guhit ay walang dudang kapareho na hawak niya. Ang lolo ko ang gumuhit nito, sabi ni Marco. Kwento niya. Ito raw ang huling tagabantay. Ang nag-iisang nagtagumpay. Hindi ko akalain na ang mandirigmang iyon ay ang ama mo pala. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pagdududa ay naglaho. Ang kanilang mapamilya ay hindi makawe, kundi makaayado. Ang isang angkan ang naksarang kulungan, at ang isa naman ang nakbantay sa masusi, at ngayon, ang kanilang matadana ay muling naktakpo sa kanilang nga inapo. Tiningnan ni Lola Elara ang dalawa, ang kanyang nga mata ay puno ngang lungkot ngunit mayroon ding pakasa. Ngayon ay malinaw na, sabi niya, ang plano ni Ricardo ay hindi lamang palasin tayo, kundi alisin ang lahat ng posibleng hadlang sa muling pagkabuhay ng kanyang Reyna. Ang pagwasak sa mga selyo ay ang unang bahagi. Ang pangalawa ay ang pag-alay. At natatakot ako na alam na niya kung sino ang kanyang kailangan. Ang kanyang tingin ay napunta kay Maria at isang malamig na takot ang gumapang sa puso ng dalaga. Kailangan nating kumilos, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay mayroon ng bagong determinasyon. Hindi natin siya kayang talunin sa tulong ng batas ong pulis. Kailangan nating labanan ang apoy gamit ang apoy. Ano ang plano? Tanong ni Maria. Babalik ako sa site? Sagot ni Marco. Magpapanggap akong isa pa rin sa kanyang nga sunod-sunuran. Kailangan kong malaman kung kailan at saan eksaktong wawasakin ang huling selyo.
Iyon ang magiging pinakamahinang sandali ng reyna habang siya ay nasa proseso ang paglabas. At habang ginagawa mo iyon, sabi ni Lola Elara na ibinaling ang tingin kay Maria, kailangan mong pag-aralan ang lahat ng naiwan ng iyong ama. Sa loob ng baul na iyan, may mga lumang talaarawan. Nakasulat doon ang nakahina ng reyna, ang nga orasyon, at kung paano gamitin ng tama ang lakas ng balisong na iyan. Kailangan mong maging handa, apo. Kailangan mong tanggapin ang lakas na dumadaloy sa iyong dugo. Nagtapos ang kanilang pag-usap sa pagsikat ng araw. Ang hamok ay unti-unting nawala, ngunit ang mundo ay tila mas naging madilim para sa kanila. Nahiwalay silang landas. Bawat isa ay may dalang mabigat na pasanin. Si Marco ay bumalik sa kampong Kauwe, isang espiya sa gitna ng mga halimaw. Si Maria at Lola Elara naman ay umuwi, dala ang baul na naglalaman ng kanilang tanging pag-asa. Habang hawa ni Maria ang nalumang talaarawan ng kanyang ama, ang amoy ng papel at tuyong tinta ay tila bumubulong sa kanya. Ito na ang kanyang landas. Wala nang atrasan. Ang laban para sa kaluluwa ng Baryo Maligaya ay nagsimula na. Lumipas ang maraw na tila isang mabagal na lason na kumakalat sa ugat ng Baryo Maligaya. Ang bawat gabi ay mas madilim, ang bawat anino ay mas mahaba. Ginugol ni Maria ang kanyang mga araw at gabi sa paaral ng mga lumang talaarawan ng kanyang ama. Ang mapahina ay marupo na. At ang sulat kamay ni Hilario ay puno ng pagmamadali at pangamba. Nabasa niya ang tungkol sa mga kahinaan reyna, ang kapangyarihan ng purong asin at ng abo mula sa sinuno na krus na palma, at ang kahalagahan ng pagbigkas ng tamang orasyon sa tamang tiempo. Samantala, si Marco ay nagpatuloy sa kanyang mapanganib na pagpapanggap. Ang bawat araw na ginugugol niya sa construction site ay isang pakikipagbuno sa pagitan ng kanyang sariling isipan at ng bumubulong na kadiliman mula sa lupa. Ngunit nanatili siyang matatag, naghihintaying senyas, ng hudyat kung kailan magaganap ang huling yuktong ritual. At isang gabi, dumating ito, habang si Maria at Lola Elara ay naghahapunan sa katahimikan. Biglang kumurap-kurap ang kanilang gasera. Minsan, 2, 3 beses. Ito ang kanilang napakasunduang senyas. Isang pangingining ang gumapang sa buong katawan ni Maria. Nakatinginan sila ni Lola Elara. Ngayong gabi na, bulong ng matanda. Ang kanyang boses ay punong bigat. Walang naksayangang oras. Isinuot ni Maria ang isang madilim na kaswatan. Itinali niya ang balisong ng kanyang ama sa kanyang binti, kung saan madali niya itong maabot. Inilagay niya sa isang maliit na bayong ang recorder, kasama ang ngabote ngangis na may bendisyon at mga supot ng asin. Paglabas nila ng bahay, ang hangin ay kakaiba, mabigat at tila walang galaw. Ang buwan ay natatakpan na makakapal na ulap na nagiwan sa baryo sa halos kumpletong kadiliman. Ang tanging tunog ay ang malayong ugong na makina, na ngayon ay tila isang awit ng kapahamakan. Sa hacienda, ang kapaligiran ay mas malagim. Ang pinakamalalim na bahagi ng hukay ay nailawan ng malalaking bumbilya na lumilihang nga nakakatakot na anino. Sa gitna nito, may isang malaking, patak na bato na nahukay, nila isang natural na altar. Ang manatitirang manggagawa, kasama si Marco, ay nakatayo sa paligid, ngunit hindi sila normal. Sila ay tahimik, ang kanilang mga mata ay blanko, na parang mga estatwang naghihintay ng utos. Sa harap ng altar, nakatayo si Don Ricardo. Iba na ang kanyang kasuotan. Nakasuot siya ang isang mahabang itim na roba, at sa kanyang nga kamay ay may hawak siyang isang lumang aklat. Ang kanyang muha ay punong isang panatikong debosyon. Nagsimula siyang bumikas ng mga salita sa isang lengguwaheng kasing tanda ng lupa, masalitang gutural at masakit sa pandinig. Ang hangin ay nagsimulang umihip, paikot sa hukay, na tila tinatawag ng kanyang masalita. Ang mamanggagawa ay nagsimulang umugong, isang mababang tunok mula sa kanilang malalamunan na sumasabay sa ritual. Kumuha si Don Ricardo ng isang itim na manok mula sa isang kulungan at sa isang mabilis na kilos, pinutol niya ang lik nito gamit ang isang obsidian na punyal. Ang maitim na dugo ay pumatak sa altar at ito ay umusok na parang asido. Habang umaakyat ang usok, ang ugong ng manggabawa ay lumakas at ang lupa ay nagsimulang maramdaman ang isang bahagyang panginginig. Si Marco, na nasa gitna nila, ay naramdaman ang puwersa na pumipiga sa kanyang isipan, sinusubukang ganap siyang sakupin,
Ipinikit niya ang kanyang nga mata at bumulong ng isang lumang dasal ng kanyang nga ninuno, isang manipis na kalasak laban sa papalakas na kadiliman. Ang panginginig ay lumakas, mula sa isang simpleng pagyanik hanggang sa isang marahas na pag-uga. Ang mabumbilya ay nagumpisang makislapan. Ang maarmadong guwardiya sa itaas ay nagsimulang maksigawan sa takot. Hindi alam kung ano ang nangyayari. Biglang, sa gitna ng altar, isang bitak ang lumitaw. Pagkatapos ay isa pa, at isa pa, hanggang ang lupa sa paligid nito ay naging parang sapot ng gagamba. Mula sa mga bitak, isang makapal at malangis na itim na usok ang nagsimulang lumabas. Hindi ito pangkaraniwang usok. Hindi ito pumapailan lang, kundi gumagapang sa lupa na parang isang buhay na nilalang. Ang temperatura ay biglang bumaksak at ang hininga ng lahat ay naging singaw. Ang itim na usok ay naktipon sa harap ni Don Ricardo. Nakanyo na parang isang nangangalit na ipo-ipo ng purong dilim. "Halika, aking reyna!" sigaw ni Don Ricardo, na may luhang kagalakan sa kanyang mamata. Pagkatapos ng napakahabang panahon, tanggapin mo ang iyong tapat na lingkod. Ibalik mo ang iyong kaharian. Hindi siya umatras. Sa halip, ibinuka niya ang kanyang nga braso at tinanggap ang pagdating ng kadiliman. Ang itim na usok ay sumugot sa kanya, pumulupot sa kanyang katawan na parang isang dambuhalang, as bago marahas na pumasok sa kanyang bibig, ilong, at mga mata. Ang katawan ni Don Ricardo ay nangisay ng buwang lakas. Isang nakakakilabot na sigaw ang kumawala sa kanya, isang halo ng matinding sakit at sukdulang kaligayahan. Ang kanyang likod ay binaliunat at ang kanyang nga buto ay maririnig na lumalagutok. Pagkatapos ng ilang sandali, tumigil ang pangingisay. Dahan-dahan siyang tumayo. Siya pa rin si Don Ricardo sa anyo, ngunit mayroong mali. Ang kanyang nga mata ay nagliliwanag ngayon na may mahinang pulang ilaw. At nang siya ay ngumiti, ito ay isang ngitingang isang sinaunang maninila. Nang magsalita siya, ang kanyang boses ay dalawa ang boses ni Ricardo, at sa ilalim nito, isang mas malalim, makapangyarihan, at babaeng bulong. Sa wakas, malaya. Ang nilalang na ngayon ay si Don Ricardo ay bumaling sa kanyang manggagawa. Itinaas niya ang isang kamay na nanginginig sa bagong kapangyarihan. "Magatapat ko ang alagad," sabi ngang dalawahang boses. "Ang inyong paghihintay ay nagwakas na. Tanggapin ninyo ang aking biyaya at medjing aking nga anak." Mula sa kanyang katawan, mga hibla nga itim na usok ang humiwalay at sumugot patungo sa mga manggagawa. Isa-isa silang tinamaan. Ang kanilang mablangkong muka ay napalitan ng matinding sakit. Ang kanilang mga katawan ay nagsimulang magbago sa isang nakakakilabot na paraan. Ang kanilang masigaw ay naging maungol. Ang tunog nga nababaling buto at napupunit na balat ay umalingaw-ngaw sa hukay. Ang kanilang malikot ay bumukot. Ang kanilang mga braso ay humaba. At ang kanilang makuko ay naging matutulis na galamay. Ang kanilang mangipin ay tumulis at humaba. Napumunit sa kanilang sariling malabi. Sa loob lamang ng isang minuto, ang nga dating tao ay naging isang hukbo nga. Nakakatakot na halimaw, maaswang na ang mamata ay nagliliyap sa parehong pulang ilaw tulad ng kanilang bagong Panginoon. Tanging si Marco ang hindi lubusang nagbago. Dahil sa kanyang dugo, bumaksak lamang siya sa kanyang matuhod, sumisigaw sa sakit habang nilalabanan ang pagbabago, ngunit nanatiling may sariling isip. Ang reyna sa katawan ni Don Ricardo ay tumingin sa kanyang bagong hukbo ng may pagmamalaki. Pagkatapos, ang kanyang tingin ay napunta sa direksyon ng malayong nga ilaw maligaya. Itinaas niya ang kanyang kamay at itinuro ito. Ang hapunan, sabi ng reyna sa pamamagitan ng bibig ni Ricardo, ay naghihintay. Ang nga bagong anyong aswang ay umungol bilang tugon at nagsimula silang umakyat mula sa hukay. Ang gabi ng pagwasak sa Baryo Maligaya ay nagsimula na. Ang hukbong kadiliman ay nagsimulang gumalaw. Mula sa hukay, ang nga bagong anyong, aswang ay umayat na parang isang kawan ng magadambuhalang gagamba. Ang kanilang mamata ay nagliliyap na parang mabaga sa gabi. Ang kanilang makilos ay mali-mali at hindi natural. Isang nakakakilabot na halong hayop at tao. Ang kanilang maungol ay isang pangakong kamatayan na gumapang sa hangin patungo sa natutulok na baryo. Sa unahan nila, ang reyna, suot ang katawan ni Don Ricardo, ay naglakat ng may kahinahunan na parabang isang monarkang nakmamasit sa kanyang nga sundalo.
Ngunit bago pa man nila maabot ang unang kubo sa gilid ng baryo, dalawang anino ang humarang sa kanilang daan. Hanggang dito na lang kayo, sabi ng isang pamilyar na boses. Si Mang Cardo, na ngayon ay may hawak na isang mahaba at kumikinang na itak, na may manakaukit na salita sa Latin. Sa tabi niya, si Aling Nena, na ang dating mabait na mukha ay ngayon ay matigas na parang bato. Hawak niya ang isang latigo na gawa sa itim na buntot ng pagi, na sinasabing nakakasunok sa balat ng mga aswang. Ngumisi ang reyna, mga matatandang nahahangat ng kamatayan. Aking mga anak, bigyan ninyo sila ng kanilang hiling. Ang maaswang sa unahan ay sumugod na parang isang alon. Ngunit sa halip na matakot, sina Mang Cardo at Aling Nena ay sumalubong sa kanila. Ang itak ni Mang Cardo ay umikot na parang isang talim ng LEC. Bawat tama ay nag-iwan ng malalim at umusok na sugat sa mga halimaw. Ang latigo ni Aling Nena ay humahaginit sa hangin. Bawat hagupit ay nagpapatalsik sa mga aswang. Ang kanilang balat ay nasusunog na tila napaso sa apoy. Biglang, isang figura ang tumalon mula sa dilim at sumali sa laban. Si Marco, ang kanyang mukha ay punong galit, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Nilabanan niya ang sakit sa kanyang katawan at ginamit ang natitirang persang kadiliman sa loop niya laban sa matunay na halimaw. Ang kanyang bawat suntok ay may bigat ng isang maso. Nagpapabaling ang gabuto at nagpapatumba sa mga aswang. Ang tatlo, isang matandang magsasaka, isang matandang hilot, at isang binatang may dugong tagabantay, ay naging isang hindi inaasahang pader na pumipigil sa pakalat ng lagim. Ngunit sila'y kakaunti at ang mga kaaway ay dumarami. Sa bawat isang napapatumba nila, dalawa ang pumapalit. Nakatago sa itaas na palapangang isang abandonadong kubo, na may tanaw sa buwang labanan. Si Maria ay nanginginig hindi sa takot, kundi sa determinasyon. Binuklat niya ang talarawan ng kanyang ama. Ang kanilang lakas ay nagmumula sa lupa, basa niya. Guluhin ang kanilang koneksyon. Kumuha siyang isang supot ng asin na binasbasan ni Lola Elara. Sa tamang tiempo, nang isang grupong nga aswang ang sumusugot kay Mang Cardo, inihagis niya ang laman nito na parang isang ulap. Ang asin ay dumikit sa mga halimaw. Sila ay umaray sa sakit, na para bang binuhusan ng kumukulong tubig. Ang kanilang balat ay naumpisang matunaw. Nakaroon ng pagkakataon si Mang Cardo na tapusin sila. Nakita ni Maria na si Aling Nena ay napapalibutan na. Muli siyang bumasa sa talaarawan. Sila ay nilalang ng dilim, kinasusuklaman nila ang dalisay na liwanag. Kinuha niya ang isang maliit na salamin mula sa kanyang bulsa. Itinutok niya ito sa apoy mula sa isang sulo na malapit sa labanan at itinapat ang refleksyon sa mga matangang isang aswang na akmang dadakmain si Aling Nena. Ang halimaw ay biglang nabulak. Sumisigaw habang tinatakpan ang kanyang manasusunog na mata. Ang latigo ni Aling Nena ay mabilis na pumulupot sa lik nito. Sa tulong ni Maria, ang tatlo ay nakakalamang. Ngunit ang reyna ay napagod na sa panonot. Nga inutil! Sigaw ng dalawahang boses. Sa isang kisap mata, nawala siya sa kanyang kinatatayuan at lumitaw sa gitnang labanan. Ang kanyang bilis ay hindi kayang sundan ng mata. Isang malakas na sampalang ay nagpatasik kay Mang Cardo ng ilang metro. Bumaksak ito na walang malay. Hinablot niya ang latigo ni Aling Nena at sinakal ito gamit ang sarili niyang sandata. Sinubukan siyang atakihin ni Marco mula sa likod, ngunit lumingon lang ang reyna at tinuto ang kanyang palat dito. Isang porsangang itim na enerhiya ang tumama kay Marco na nagpabagsak sa kanya sa lupa na parabang tinamaan ng kidlat. Ang laban ay natapos sa loop lamang ng ilang segundo. Ang mabayani nga baryo ay nakahandusay at talunan. Tumingala ang reyna, ang kanyang ngapulang mata ay tila nakikita ang lahat. Ang kanyang tingin ay direktang napako sa bintana kung saan nagtatago si Maria. Isang nakakakilabot na ngiti ang sumilay sa labi ni Ricardo. Naramdaman ni Maria ang pagpanaw ng lahat ng lakas sa kanyang katawan. Bago pa man siya makagalaw, isang malakas na hangin ang sumira sa bintana at ang reyna ay nasa harap na niya. Ang kanyang presensya ay nakakasakal. Isang malamig na bigat na pumipigas sa hangin. Isang munting gamo-gamo na naglalaro sa liwanag, bulong na reyna. Ang boses ay tila nanggagaling sa lahat ng dako. Sinubukan ni Maria na bunutin ang balisong, ngunit ang kamay ng reyna ay mas mabilis. Hinawakan nito ang kanyang braso. Ang daliri nito ay malamig na parang yelo at matigas na parang bakal. Ang lakas ni Maria ay biglang nawala, na parang sinipsip mula sa kanyang katawan. Isang dalisay na sisidlan,
Patuloy ng Reyna habang sinusuri si Maria mula ulo hanggang paa at ang dugo ng tagabantay ang nananalaytay sa iyong nga ugat. Napakagandang kabalintunaan. Ang anak ng aking tagapagbilanggo ang magiging susi sa aking walang hanggang kalayaan. Ang takot ni Maria ay napalitan ng galit. Ginamit niya ang kanyang natitirang lakas para idura ito sa muka. Hayop ka! Isang tawa ang naging sagot ng Reyna. Isang tawang umalingaw-ngaw na punong sinaunang kapangyarihan. Oo, ako nga! At malapit na akong maging isang diyosa. Sa isang mabilis na tapi sa bato ni Maria, ang mundo ay nadilim para sa dalaga. Ang huli niyang naramdaman ay ang malami na pagkakahawa ng Reyna habang siya ay binubuhat. Sa ibaba, ang manatitirang aswang ay naktipon. Binuhat ng Reyna ang walang malay na katawan ni Maria. Hindi na nila kailangang sakupin ang baryo ngayong gabi. Nakuha na nila ang kanilang premyo. Dala ang susi sa kanilang ritual. Ang hukbong kadiliman ay tumalikot at bumalik sa Hacienda de Sombra. Iniiwan ang tatlong talunang bayani sa gitnangang katahimikan at ng kanilang kabiguan. Ang pag-asang Baryo Maligaya ay nasa kamay na ngayon ng kahoy. Nagising si Maria sa lamingang batong humahaplo sa kanyang likuran. Ang kanyang nga kamay at paa ay mahigpit na nakatali sa ibabaw ng altar na pinakmulan ng lahat ng lagim. Sa paligid, ang mga natitirang aswang ay nakaluhod. Ang kanilang mga ungol ay nagiging isang ritmikong koro, isang nakakakilabot na awit na tila yumayanik sa lupa. Sa ulunan niya, nakatayo ang Reyna na nasa anyo pa rin ni Don Ricardo. Hawak nito ang itim na punyal na ginamit sa pag-alay. Ang mga pulang mata nito ay nakatiti sa kanya punong kasabikan. Ang huling hakbang, sabi nga lawahang boses na tila isang bulong sa isipan ni Maria, ang paglilipat. Ang iyong dalisay na katawan, ang iyong malakas na dugo. Ikaw ang magiging aking perpektong sisidlan. Ang sakripisyo ng iyong ama ay magiging korona ng aking tagumpay. Itinaas ng Reyna ang punyal. Ang dulo nito ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Naramdaman ni Maria ang pakdaloy ng luha sa kanyang ngapisngi. Ito na ba ang kanyang katapusan? Ngunit bago pa man bumaksak ang punyal, isang sigaw ang pumunit sa katahimikan ng ritual. Reynang demonyo! Mula sa kadiliman, sumugot sina Marco, Mang Cardo, at Aling Nena. Kahit sugatan at pagod, ang kanilang nga mata ay nag-aalap sa tapang. Si Marco, na may hawak na makapal na kahoy, ay unang sumagupa sa maaswang na pinakamalapit sa altar. Sina Mang Cardo at Aling Nena naman ay mabilis na lumaban sa iba pa. Desperadong sinusubukang sirain ang koronga nag-orasyon, ang biglaang paksalakay ay gumambala sa ritual. Ang Reyna ay umungol sa galit at ibinaling ang kanyang pansin sa mga bagong dating. Mga peste, hindi kayo natututo. Ngunit sa sandaling iyon, isang bagong tunok ang narinig. Isang tunok na mas makapangyarihan kaysa sa kanilang labanan. Mula sa gilid ng hukay, lumitaw si Lola Elara. Itinaas niya ang lumang recorder at pinindot ang play. Ang hangin ay napuno ng isang malakas at makapangyarihang tinig ang boses ni Hilario. Bumibigkas ngang sinaunang orasyon ng pagkakulong. Ang epekto ay madalian at marahas. Ang nga aswang ay napasigaw sa sakit na parabang ang tunok ay lason sa kanilang pandinig. Ang kanilang nganyo ay kumukurap-kurap at ang kanilang lakas ay tila hinihigop. Ang Reyna na nasa katawan ni Ricardo ay napaluhot, hawak ang kanyang ulo. Hindi ang orasyon. Paano? Sigaw nito. Ang kapangyarihan ng recorder ay nagbigay ng pagkakataon sa tatlong mandirigma. Mabilis nilang pinagtatapos ang managihinang aswang. Ngunit alam ng Reyna na kailangan niyang sirain ang pinakmumulan ng tunok. Sinubukan niyang tumayo, ngunit ang bawat salita mula sa recorder ay parang isang martilyong pumupukpok sa kanyang esensya. Kaya't ginawa niya ang isang bagay na hindi inaasahan. Ang itim na usok na bumubuo sa kanyang espiritu ay maras na humiwalay sa katawan ni Don Ricardo. Ang walang buhay na katawan na milyonaryo ay bumaksak sa lupa. Ang itim na usok ay lumipat sa hangin na parang isang gutom na agila at sa isang nakakakilabot na bilis, ito ay sumugot hindi sa mga mandirigma, kundi diretso kay Lola Elara. Lola? Hindi, siga ni Maria. Ngunit huli na ang lahat. Pumasok ang itim na usok sa katawan ng matanda. Si Lola Elara ay nanigas ng isang saglit. Pagkatapos, dahan-dahan siyang naangat ng ulo.
Ang kanyang dating mabait na mamata ay ngayon ay nagliliyap sa parehong pulang apoy. Isang malupit na ngiti ang gumuhit sa kanyang malabi. Ang reyna ay may bago ng sisidlan. Walang pag-alinlangan, dinampot ng reyna sa katawan ni Lola Elara ang isang malaking bato at itinaas ito, handang durugin ang recorder. Sa sandaling iyon, isang kamay ang humawak sa kanyang bukong-bukong. Si Don Ricardo, na nakahandusay at nakagaw buhay, ay gumamit ng kanyang huling lakas. Hindi ito ang 18 usapan, hirap niyang sabi, habang may dugo na umagos mula sa kanyang bibig. Ang biglang pagpigil ay nagpatumba sa balanseng reyna. Ito ay natalisot at ang malaking bato ay bumaksak sa lupa. Ilang pulgada lang mula sa recorder. Ang pagkakataong iyon isang segundo ng kaguluhan ang kailangan nila. Maria, ngayon na! Sigaw ni Marco. Mabilis siyang sumugot sa reyna at niyakap ito ng mahigpit. Ginagamit ang kanyang buong bigat para pigilan ito, kahit na ang matutulis na kuko nito ay bumabaon sa kanyang likod at braso. Habang nagaganap ang kaguluhan, mabilis na pinutol ni Mang Cardo ang matali ni Maria. Malaya na siya. Tumakbo siya at dinampot ang balisong ng kanyang ama. Sa harap niya ay isang bangungot. Ang kanyang lola na sinasapian ng demonyo ay brutal na sinasaktan ang lalaking mahal niya. Naalala niya ang isang linya mula sa tala-arawan ng kanyang ama. Ang anino ay matatalo lamang sa puso ang kanyang sisidlan, hindi sa sisidlan mismo. Naintindihan niya, hindi niya kailangang saktan ang kanyang lola. Kailangan niyang saktan ang anino. Hawak ang balisong. Tumakbo si Maria hindi patungo sa kanyang lola, kundi patungo sa anino nito na humahaba sa lupa dahil sa liwanag mula sa mga sulo. Itay, gabayan mo ako, bulong niya. Itinaas niya ang balisong na ngayon ay tila nagliliwanag at buong lakas na itinarak sa gitna ang dibdib ng anino sa lupa. Walang tunong tumatamang bakal sa lupa. Sa halip, isang nakabibinging sigaw ang narinig, isang sigaw na hindi galing sa lalamunan ng tao, kundi mula sa hangin mismo. Isang nakakasilaw na liwanag ang sumabong mula sa punto kung saan nakatarak ang balisong. Ang itim na usok ay marahas na hinila palabas mula sa katawan ni Lola Elara. Nakalimpuyo ito sa hangin. Nakanyong isang mukhangang babae na sumisigaw sa paghihirap. Bago ito tuluyang naglaho na parang abo sa hangin. Ang orasyon mula sa recorder ay patuloy na tumutuktok sa katahimikan. Si Lola Elara ay bumaksak, walang malay ngunit humihinga. Ang manatitirang aswang, na nawalan ng kanilang pangjinon, ay naging alikabok at tinangay ng hangin. Tapos na ang laban. Ang katahimikan na sumunod ay mas mabigat kaysa sa kahit anong ingay. Dahan-dahang sumisikat ang araw sa silangan. Ang ngaunang sina nito ay tumatama sa mga sugatan ngunit buhay na bayani. Dinaluhan ni Maria ang kanyang lola, habang inaalalayan naman ni Aling Nena si Marco. Sa isang sulo, ang katawan ni Don Ricardo ay nakahandusay, ang kanyang mamata ay nakatingin sa langit, blanko at walang buhay. Pagod, duguan, at wasak ngunit sila ay nagtagumpay. Ang kadiliman ay napuksa. Ang baryo Maligaya ay muling malaya. Ang pagsikat ng araw ay hindi kailanman naging ganun kalungkot. Ang liwanag nito, na karaniwang nagbibigayng pag-asa, ay nagsilbi lamang upang ipakita ang buong lawak ng kanilang pinagdaanan. Ang lugar ng ritual ay isang pilat sa lupa, puno ng sirang kagamitan, dugo, at ang mabigat na amoy ng ozon at kamatayan. Sa gitna ng lahat, ang mabayani ng baryo Maligaya ay halos hindi na makatayo. Si Marco ay may malalalim na kalmot sa kanyang likod. Inaalalayan ni Aling Nena na ang sariling braso ay may pilay. Si Mang Cardo ay may malaking sugat sa ulo. Lumapit si Maria sa kanyang lola, na dahan-dahan nang nakakamalay. Ang kanyang pahinga ay mahina ngunit tuloy-tuloy. Ang kanilang unang gawain ay ang tulungan ang nasugatan. Ngunit ang kanilang nga mata ay hindi maiwasang mapatingin sa makatawan na nakakalat ang mga manggagawa, na ngayon ay nakbalik na sa kanilang anyong tao. Ang kanilang mga mukha ay nakapinta sa huling sandaling ang kanilang pagiging halimaw. At si Don Ricardo, isang walang laman na sisidlan, ang kanyang ambisyon ay nagtapos sa pagiging isang tuyot na bangkay. Hindi nila tayo paniniwalaan. Sabi ni Mang Cardo, ang kanyang boses ay pagod. Sasabihin nilang lahat tayo ay nabaliw. Alam nilang kailangan nilang gumawang isang kwento
Isang kasinungalingan na magpoprotekta sa baryo mula sa mga tanong na hindi nila kayang sagutin. Nang dumating ang kapitan, kasama ang ilang nga tanot, ang kanilang nga mukha ay putla sa takot sa mga kwentong narinig nila mula sa mga nagising na residente. Nakita nila ang mabangkay at ang masugatang bayani. Sa halip na magtanong, ang kapitan ay tumingin kay Lola Elara at sinabing, "Ano po ang sasabihin natin?" Sa huli, isang trahedya ang kanilang isinalaysay. Isang away sa pagitan ni Don Ricardo at ang kanyang mamanggagawa dahil sa sahod. Nakaroon ng gulo, naglabas ng mga armas, at sa kasamaang palad, marami ang namatay. Ang masugat ni na Marco at na iba pa ay mula sa pagsubok na awatin sila. Ito ay isang payak na kwento, punong butas. Ngunit ito ay isang kwentong maintindihan ng mga tao, isang kwentong magsasara sa aklat ng Montecillo Estate. Lumipas ang linggo, ang baryo ay nagluksa. Isang misa ang idinaos para sa lahat ng mga namatay. Ang proyekto ni Don Ricardo ay tuluyan ng inabandona. Ang malaking hukay sa hacienda ay tinabunan at ang buong lupain ay binakuran na may malaking karatulang nagsasabing pribadong pag-ari, bawal pumasok. Ito ay naging isang paklat sa alaala ng baryo, isang lugar na muling kinatakutan at iniwasan. Ang nga sugat sa katawan ay unti-unting gumaling. Si Lola Elara ay muling lumakas. Ang kanyang karanasan sa kamayng reyna ay nag-iwan sa kanyang isang bagong uring ang karunungan. Ang samahan ni na Maria at Marco na nabuo sa gitna nga apoy at kadiliman ay namukatkat. Hindi na sila tinitingnang ng matao bilang ordinaryong kabataan. Sila kasama sina Mang Cardo at Aling Nena ay naging haliging ang pagbangon ng baryo. Madalas silang makitang makasama, hindi nagliligawan sa karaniwang paraan, kundi makasamang nakayuko sa malumang talaarawan ni Hilario. Pinag-aralan ang bawat salita, bawat simbolo. Ang kanilang tungkulin ay hindi natapos noong gabing iyon. Sa katunayan, doon pa lamang ito nagsimula. Isang taon pagkatapos ng labanan, sa ilalim ngang parehong punong balete, nagsagawa sila ngang sarili nilang simpleng ritual. Walang dugo, walang madilim na orasyon. Tanging isang pangako. Hanggat kami ay nabubuhay, sabi ni Marco, habang hawa ang kamay ni Maria, babantayan namin ang baryong ito. Hindi na namin hahayaang muling magising ang anumang kasamaan. Para kay Itay, dada ni Maria, habang nakatingin sa direksyon ng hacienda, at para sa lahat ng darating na henerasyon, kami na ang bagong tagabantay. Lumipas pa ang maraming taon. Ang baryo Maligaya ay muling naging payapa. Ang makwentong takot ay naging maalamat na lamang na ibinubulong sa mabata. Si Maria at Marco ay nagpakasal at biniyayaan ng dalawang masasayang anak. Ang balisong ni Hilario at ang mga talaarawan ay nakatago ng maigi, laging handa, ngunit hindi na muling kinailangan pang gamitin. Ang buhay ay naging simple at mapayapa. Ngunit ang isang tagabantay ay hindi kailanman nakakalimot. Minsan, sa isang gabing walang buwan, habang pinapatulo ni Maria ang kanyang bunsong anak, isang malamig na hangin ang umihip mula sa bintana, isang hanging tila nanggagaling sa direksyon ng Hacienda de Sombra. Tumingin siya sa kadiliman. Sa malayong anino ng nga puno na nagbabantay sa nakabaong kasamaan. Ang kanyang nga anak ay ligtas. Ang kanyang asawa ay nasa kanyang tabi. At ang baryo ay tahimik. Ngunit alam niya sa kebuturan ng kanyang puso ang isang katotohanan na hindi mababago. Nanalo sila sa isang digmaan. Ngunit hindi iyon ang huli. Dahil ang kasamaan ay hindi tuluyang namamatay. Ito'y nagpapahinga lamang. Naabang sa mga anino. Matiyagang naghihintay na makalimot ang matao. At ang kanilang tungkulin, ang tungkulin ng mga tagabantay, ay ang laging pag-alala.